Tukanwin natin kasi may asdatihan na makaawat in Tagalog. So, Nehemiah chapter 1, chapter 2, should say, chapter 2, verse 1 to 9. Ako hindi ba yung tinunuhan? Yung mga young people dyan sa labas, dyan sa likod, dito na sa harap, paharap po kayo. Maliban yung nagbabantay sa ano. Okay, sa Nehemiah chapter 2, verse 1 to 9, palitan ko. And it came to pass in the month of Nisan, and the 20th year of Artaxerxes, the king, that wine was before him. And I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before times sad in his presence too. Wherefore he said unto me, why is thy countenance in the heart? This is nothing else but sorrow of heart, and I was very sorry. Yung walang Bible, meron tayong walang Bible. Paki, ano yung Bible, yung walang Bible doon? Ano makita yung maya? Okay. Dito yung kaming kakapsat, ibasihan ko ang banal na kasulatan, dinasantuan ang kasuratan. May mayat mabasahin tayo, babae tayo panangkita, iti Biblia. Ano nga ba rin yung cellphone? Okay. Tano Biblia, ang muna Kristiyano ka, naging mo, yung cellphone, ang damong Kristiyano ka. Pagano, winuhon napir. Kasi yung cellphone na nag-aawak din, mga hon napir ng cellphone. So, dito po tayo sa verse 3. And said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad, when the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire? Oh. Then the king said unto me, for what does thy request? So I prayed to God of heaven. And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. 6. And the king said unto me, the way was written by him, for how long shall thou burden me, and well wilt thou learn. So it is the king who sent me, and I sent him at the time. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. 8. And the letter unto Asaph, the keeper of the king's quarters, that they may give him timber to make beams for the king's palace, which appear in the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And he granted me according to the good hand of my God upon me. So when tayo nung 9 go, then I came to the governors beyond the river, and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army, and horsemen with me. Tayo may manalain, O God Almighty, agyamang kami apo, iti saom nga nabasa mi, agyamang kami apo, iti gundaway, kinakam nga kada kami, nga kantaan da kami, dayaw tinagan mo. Dawatin mi nga rod, nga di mamatay iti adipin mo, kindig iti aming dingeg, lukat ang kaditi puso da, maawatan da iti minsahi, anang nakruna mo migsahin, kung galmay sa iti pamati, ang anay nga nabara, iti panagserving. Kas tamat kadagit, so gisurusuro iti beng, ikam sa dapo, iti wisdom, yung blessing. Kadagit iti may suruan, masurusuran da kuma, dumakkel, physically, nang una iti spiritual, nga panagtakkel. Dawatin mi nga rod, O Diyos, kadagit iti bisitas, may salakang da kuma. Kada kami amin nga darito yung Diyos, let dayan be with us. At ang mga kapatiran sa ibang bansa, dalangin po namin, O Diyos, to bless them. Encourage them to continue to serve, O great God. Dalangin po, Panginoon, na huwag mong upayan ang bawat isa. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsupo. Maintindihan natin lahat ng Ilocano? Okay. Dating Tagalog, makaintindi na. Salamat. At may Ilocano lang tartani at damit ni kapsat na sana makahawak iti Tagalog. Okay. Dito ay agdingin kayo at mabit lang natin minsahe mga kapatid.
Kunay tinasantuan nakasuratan, ninihimaya may isa nga adipen ti Diyos. Wino mausar kini iti pagarian ti Diyos ay iti makunkunang kaubasan. Okay? Ninihimaya may isa nga anak ni Apo Diyos nga mararamat iti kaubasan ni Apo Diyos. Ket ti trabaho na dahito nga ni Himaya, may isa nga tester, wino may isa nga amoy mo ti may isa nga ari, isang bay nga mangan, adamang test. Kadagito nga tiyempo, na computerized, ada tester dan nga mararamat, hindi yung pagpapala inumay, santo. Ipatid yung ti ari. Idi day jay taong pay dagi tester tata, nga adda ko maide. Tikas ta day sakbay nga inuman, day jay dano, inuman na muna mga alat isampol sa bali nga baso. Tata nung makita inuman na, after 30 minutes, ay kay dato kanya di nga danom. Kaya nasawa na pure di nga danom, safety inuman. Kasi di trabaho ni Nehemia, bago mapanaamin kanya, na magna kanya na tikkan ng diari. Ha? Ngayon may sa nga aldaw. Napansin da ito'y ari, apay nga ni Nehemia ke malmaldaan, saan nga naragsak ti panagbiag na. Ijay sidong ti ari. Ijay tatatik at ang tema ti minsahe natin kakapsak. Apay nga maldaan naliday man. Saan nga naragsak, hindi po maganda ang kanyang kalagayan, parang may tinatrangkaso, may sakit. Kasi po ang kanyang katayuan ay hindi po nakutuwa yung hari sa kanya pong paningin. So nga iti may isa nga ari, ati tauhan nga naragsak mo di ari. Yun yung tauhan na malmaldaan, malday mo di ari. Ayaw ng hari po yung ganun na tauhan, o ayaw niya po yung mga servant na malungkutin, ganyan. Kaya kung nakikita ko may malungkutin dito, hindi natutuwa ang Diyos. Pero maliban lang sa mga malungkutin dahil na frustrate, ay ibang usapan yon. Okay? Yung ibig sabihin, yung mga spiritual sight, paano pang physical, yung physical po, mangyari, makita sa atin po, yung laman yung nasa loob, yada yung night. Ngayon ko na ni Apo Diyos, maldaan mat ni Apo Diyos, nung makita na dagiti anak na, nga saan nga na siya isa sa adun da. Iso nga, iti amin nga tungtungpal ti pagayatan ni Apo Diyos, kit maldaan da, maliday da, maldaan mat ni Apo Diyos. Ngayon no si ka no si ka ang kimaragragsakan ka, ni maldaan mo di spiritual side mo, ni Apo Diyos physically, spiritually. Naragsak niya Apo Diyos sa kikitain na nagiti yung anak na. Ngayon mo disobedient child, ay kay bautin na Apo Diyos maldaan ng spiritual gift o spiritual blessing. Ipain na Apo Diyos kadagidan. So, iti title ti mensahe, The Demand of Revival. The Demand of Revival. Ti pangkasapulan, iti makunkuna nga revival. At dahil itinated mo na tayo ay kadagiti upat nga diyan mo nakasagana na gito. At dati nakaitidan na, iti sagti 10 minutes mamaya, mga 1:30 after yung pagkain natin mamaya. Sila naman mag-preach, meron tayong board of judges, ito yung upat. Mag-preach sila 10 minutes each. Okay? Preaching, character, question and answer, meron tayo po dito. Sa isang tao, 2 question, 6 na tao lang pupunin natin. Okay, result, pasado na siya, nakahanda na po yung ating certificate of awards, mga graduates ng layman. The authority to preach, at ibali, mayroon tayong gagawin ito, yung authority to preach, lahat ng baptist sa puntahan niya po, sa atin ay pwedeng mag-preach yan. Okay? At the demand of revival. Unang punto sa 1 to 3. Unang punto sa 1 to 3. He carried a burden. He carried a burden. Si Nehemia po, kung bakit siya po ay nakitaan ng hari ng kanyang mukha, ang kanyang physical ng pangkatawan, ay hindi po masaya. Dahil ang kanyang kababayan o ang kanya pong mga kadugo na Israelites, nasa bayan po ng Juda, sila po ay sinakop ng kaaway at nag-iwan po ng malaking calamity. Okay. Nang ibati ti dakkel nga calamity.
nangibati ti dakkel nga didigra, tayo nalaan nga kabusor, dagiti tarakin, dagiti Israelite nga taga-Juda, kaya pinuuran da pa'y dagiti palasyo, nagyaran ti ari, jay, ket pinatay daan nga mandirigma. Asya. Isu nga dahil ito'y nga ni Himaya nga maadipin ti Diyos nga Israelites. Ay kastauna iti nadawag na dahil jay nga panakaaramid ti kalugaran na. Kastauna iti tirik na. Yung kastauna iti adda nga sakit tirik na iti nangyari iti kalugaran na. Kaya kunan ni Himaya itinakam kin panuta na kitungtong iti Diyos panawak ti comfort zone. Amoy ti comfort zone. Nung mayat ko ba tibiyag mo, ijay palasyo, mayat mo tibiyag ni Nehemia ijay palasyo. Magandang buhay ni Nehemia sa palasyo. Kaya iiwanan niya po yung magandang buhay niya doon at pupuntaan po yung bayan na nangangailangan ng kanya pong tulong. Ganyan na po. Kaya kung bakit siya po ay nagkaroon ng burden. Iiwanan niya po ang comfort zone. Marami akong nakilalang pastor na iiwanan ang comfort zone. At nag-umpisa ko sa zero balance. Zero balance, ibig sabihin, atol sa akin, iiwanan ko itong church. Pag naitayo na ang church na ito at nagkaroon ng ito ay pag-aari natin ng lupa, iiwanan ko na at mag-umpisa ako ng bagong gawain. Zero. Iiwanan ko ang comfort zone. Kasi ganun sana. Tapos ang support ko ito, 50,000 a month. Ayan, iiwanan ko ang comfort zone. Pupunta ako doon po sa bayan na wala akong katao-tao. Comfort zone. May saka ko mga gobernador, pinanawang ti pagka-gobernador, nagbaling ka nga farmer. Kasi kuma, iniwanan niya yung comfort zone. Yan. So nga yung comfort na siya, nga biyag na, pinanawan na. So ni Nehemia, nga adipin ti Diyos. Pinanawan na yung comfort zone. Dinapintas nga biyag na, yung palasyo, nga nag-i-enjoy tinapintas nga biyag. No panangan, awan problema. No kwarta, awan problema. No pagtulugan, awan problema. No aircon, awan problema. Kompleto, ti gamit ni Nehemia ng tindiyaari. Tayo sungar ti tester. Tester. Okay? Iniwanan niya ang comfort zone. Nagdaw diari, apay nga malmaldaang ka. Kaya, tunana, binabasa tayo ito ay Bible. Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? Apay nga malmalday tarupang ang kamit nga ron nga masakit. Anya aya iti adda nga pakasasairan ti pusong. No anya aya ti pagbutbut ngam kunan di ari. Nga saludsod kini Nehemia na ayon sa verse 2. Kuna naman DJ Nehemia. And said unto the king, let the king live forever. Kung bakit binanggit ko na live forever, pangrespeto po dyan, ari, paggalang, hindi gaming na chimpo, at tayo ko nada madaydayaw, tinapatikaan, tagbawkay, madayag pa rin tuman. Bigyan mo Chinese, adong ang klase, ngayon dagi dyan nga, physical action, pagre-respeto. Paggalang po sa nakatataas. Okay? Pero, tingnan nyo maigi. Yung style ng paggalang, itong mga men nga, itong mga asawang lalaki, tinawag pa na Lord. Diba? Nasa Bible po yun. Lord. Tinawag na Lord, yung asawang babae, lalaki. Kasi siya ang Lord sa tahanan. Pero itong mga babae, hindi marunong rumispeto yung sinasabi niya, Lord. The lordship of the family. Okay? Magkaroon ng debate. Sigurado yan. Pag ito yung pag-aralan natin yun. Sino ba ang Lord sa tahanan? Ayan. Sigurado malaking debate na naman yan. Okay? Huwag muna yun. Saka na lang mag-usapan yun. Okay? To get an appointment with the king. Nakipag-appoint ni Nehemia, itiari nga ron, tas sinaludsudiyari, sumugat naman si Nehemia. There is a person God cannot save. No problem God cannot solve. Tingnan niyo po. Awan tihan nga kaya masulbarin ni Apo Diyos. Awan itihan na kaya. Nga ikan iti atensyon kadang iti anak na.
No dikit ni Apo Diyos, agyaman tayo ni Apo Diyos kahit mapagbigay. Inikan na ito importansya dagiti anak ng problemado. Prepare na dagiti kakabsat ka dagiti faithful lamang ko. Faithful na serving the Lord. Iso nga ni Apo Diyos na faithful ka nga serving. Sanda nga baybayan, problemado ka. Ni Apo Diyos, yung attention nga dapat man ni Apo Diyos, handa nga ikanti pansin. Ni Apo Diyos, ang tagpalat, attention ka. Kada tayo. Tingnan nyo. Itidangadang iti panag-survey. Tingnan nyo ni Jesus Christ, iniwanan niya po ang komportsyon ng langit. Komportsyon. Bumaba dito. Okay? Bumaba. Tatasikamot, datayo nga nakangig ti minsay, anyamot nga komportsyon ti daking ka, hindi nakilala mo ni Jesus Christ. Sige nga. Kahit kung sa wen, hindi natagpuan mo, hindi nasalakan ni Kristo ang manlubot mo yung salakan mo. Sino ka, hindi nabirukan da ka. Hindi napili da ka nga isalakan ni Jesus Christ. At da ka di komportsyon na pinanawag mo, nga napangkay tilawan. Sige, mag-usap-usap tayo mga pare. Gusto ko lang iparating sa atin yung komportsyon na tinutukoy ng banal na kasulatan. Ninihimaya physical na komportsyon. Pero yung pinaka-the best na komportsyon po na iniwanan ko ay binigay ng Diyos ang pinaka-the best na example. Iimbaw na ni Kristo bilang isang mediator. Pinanawan ni Kristo ang komportsyon. Bumaba sa lupa para sa mga yung mga tao nga dayti sikmet. Saan nga komportsyon na dayti sikmet? Pinawag ka ni Kristo nga may salakan kin manubot mo. Tingnan mo, apang katibalbalay ita, balay-balay. Okay, hello. Apang katibalay-balay. Agiyadal ka kadakwada tinasantuan na kasuratan. Makinig po, ladies and gentlemen. Hello, dito po ang tingin. No daladalang tibibya, at ibibay mo. Itibinalay. Pastor, da sektami. Diyan tiraso. Yun sa sudong may sakbay nga pumanawag dahil sa sugat ka. Nung matay tayo kapsat, sigurado ka dito kararong mapandilangin. Ano mo? Ay, iwan ko. Wala naman nakakasigurado kung punta tayo sa langit o hindi. Anak ka ng Panginoon? Oo. Sigurado ka anak? Oo. Sigurado ka sa langit? Ay, hindi. Piralta family ka? Yes. Sigurado ka nga piralta? Hindi. Ay, hindi ko pwede yan. Ganyan lang ang tanongin. Punta ka sa bahay-bahay. Kahit sa bilang buwan, mga rape or na-upper, mga kriminal. Anak ka ng Panginoon? Opo. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka rin langit? Ay, hindi. Saan ka nakasigurado? Dalawa lang, impyerno, langit ka pa ng tao. Langit o impyerno ka pa ng tao. Nakasigurado mo yung kapsat. Simple langit, kunaro, anak ka naman, timang kayat, impyerno ka kapsat. Sigurado ka niya langit? Why? 100% saan? Ganyan po. Ganyan pagkikilatis. Kung nagmula sa Diyos o hindi. Okay? Pati sa Batista, Espiritista, saksi. Ikaw saksi, sigurado ka niya langit? Ay, hindi. Anak ka ng Diyos? Oo. Ay, saan ka nakasigurado? Ayun, pagkikilatis. Hello, makinig po dito. Makinig. He carried the burden. Yung pagdala niya po, ang bigatin sa puso ay dahilan po sa mga taong nangailangan ng tulong. Spiritual health dapat magkaroon ng mga Kristiyano, itong demand of revival sa mga Kristiyano. Pero sa mga unsaved, nangailangan po sila ang Savior. Savior ang kailangan po ng mga unsaved. Kaya kailangan magkaroon po sa atin bilang mga anak ng Diyos na iwanan po yung mga comfort zone. Ano yung mga comfort zone? Yung magandang buhay na in-enjoy mo, yung magandang blessing na tinatamasa mo sa Panginoon, yung in-enjoy mo na mahal pang iyong buhay. Comfort zone. Masok ka sa trabaho. Pastor, may trabaho ako. Nag-enjoy ako sa trabaho ko kasi nag-sumisweldo ako 500 a day, 600 a day, 1,000. Kaya mo iwanan yan? Pumunta ka lang sa church? Sige. Tingnan yung maigi. Nung pinili ka ng Diyos na maligtas, anong komportsyon na naiwanan mo? Ang sabi ng banal na kasulatan, to all have sinned, lahat po tayo nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa.
ang mayroon sa atin, tiada kada tayo, napnuan tibaso, tagtag tibaso. Pati tulang tagtag tibaso. Pati julit titulang ada baso na. Okay? Naglabas ada baso na. Yang tama ada baso na. Pag nagpampanot ada baso na. Tilapay ada baso na. Aming ada tibagi di babaso lay. No kuma basura, napupunot ti basura natin nga bagay. Kailangan ng tagapaglinis. The only requirement. The requirement lang para madalusan tayo. Sige ko na by the blood, it is only by the blood. Kaya ang mananampalataya na ligtas, kailangan po nila ang the demand of revival. Kailangan natin. Para masagit kumati puso tayo na dalhin ang mensahe sa mga lost loved ones. Talugamin, dala-dala mo ang salita ng Diyos at punta mo yung loved ones mo. Ay, una sa lahat, nagkaroon ka muna ng revival. Pangalawa, nagkaroon ka na rin po yung tinutukoy ng burden. Hindi ka pwede magkaroon ng burden kung wala kang revival. Ibig sabihin, yung revival, yung encouragement, yung fire, yung ating puso na ang kanya pong sinisigaw ay ang kaligtasan ng mga lost loved ones natin. Kasi maraming mga lost loved ones natin na hindi pa nakakilala kay Kristo, kailangan nila si Kristo. Ano po yan? Kaya sa atin bilang mananampalataya, dapat po tayo makita po yan. The demand of revival. The coveted blessing. So 4 down to 8. He coveted a blessing. Ibig sabihin, na ngayon niyo mo iti blessing. Mas higit na tinignan niya po, mas higit na kinita na, di kailangan ng iba kaysa yung sarili niya. Meron ba tayo niya? Mas higit na kinita na, di kailangan ng iba kaysa yung sarili niya. Kasi pag ganyan ang ugali ng Kristiyano, hindi mo mabayaan ng Diyos yan. Dahil po yung nawala sa'yo, ibalik ng Diyos pwede. Bakit? I-prove na sa Old Testament, prove na rin po sa New Testament. Sa atin kasi kumikita tayo sa physical, yung panglapitan na distansya. Hindi tayo kumikita yung panglayuan na mayroong plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan natin i-revival than the demand of revival. Kailangan po natin bilang mananampalataya. Dahil maraming mga tao nawawala o namamatay na hindi nakilala ang tagapagligtas bilang kanilang sariting medyeto. Yan. Tingnan nyo. Pag hindi ka nakapasok sa trabaho, walang pera, malungkot ka. Tama? Okay, lahat tayo nakasubok sa trabaho. Ako shock na para sa construction boy. Nga. Napadasak mo ti security. Yung low proper na ako doon. When I was in career 4 years, hindi ko pa naranasan yun. When I was in the proper, sak na padasan kasi dyan. Janitor, security, nga pa. Tagatulak diya yung palpalingke, diya yung kargador. Yung kargador di Baguio, public market, Baguio. First year daw ako ng St. Louis. Anong natapos mo? High school graduate lang mo. Anong kinukuha mo kurso? Mekaniko? Okay, pasok ka. Ganun. Because your ambition na makuha, lahat gagawin. Mas higit sa salita ng Diyos. Pag may plano ang Diyos sa ating buhay, lahat naman gagawin natin kahit anong paraan. Huwag lang masama. Pagdating po sa offer ng word, madali tayong kumagat. Pagdating po yung gusto ng Diyos sa buhay natin, hindi natin tinatanggap. Tingnan nyo. Yung naglalako ng agurong. Agurong. Hindi kaya agurong ngayon nawa. Nagkaputiwain. Napadasak tagal-alat agurong ngayon. Napadasak na when I was in the proper. Pero during my college days in 4 years, so hindi ko narasan nyo. When I was in proper. Agurong. Inaalam niya agurong. Ay, yung boss ko umaagurong eh. Yung pagpiyag na. Nung nakilala ko sana yung mga taga-palengke, doon na ako sana nagtrabaho, nung sana nakilala ko mukha. Wala eh. Huli na ang lahat, makilala ko sila. Okay? Itong mga teacher natin, pwede naman magkatulong sa kanila. Libre lang pagkain. Mag-aaral ka, pwede naman na. Pero huli lang nakilala yung mga ito eh. Mas higit dapat, mas nang nangruna kuma. Ngayon yung desire ng heart
Mas higit pa sa ginto o diamond. O paano? Mas higit pa, mas nangrula kumangin iti kwarta, binunod iti perlas. Tadagi siya gamin, or-ornongan tayo kinabak na, ngalay din sa bali nga tao. Isuman pa nakamuda kin Kristo ang manugot mo sa lakad ta. Di jay tiyan mo iti spiritual, spiritual blessing. Madiyumot kahit gawin iti spiritual blessing. Anya gamit iti spiritual blessing kaya? Spiritual blessing nga nagapo iti langit, nintid na king ka, matiragsak adaking ka, ano ba? That is one. Pangalawa, yung kalusugan. That is a spiritual blessing. Malusog ka, ginagamit ka lang Diyos, naglilingkod ka, pinupuri mo ako Diyos. That is a blessing. Kaysa niya doon kwarta, para hospital ka, magkakain ko sa hospital, balik. Balik sa hospital away, hospital away, hospital away. O doon ka parunot ti kwarta, ganawan ti kwarta, saka ito naging good health. O di, ay kung kasday, so birbirukan niya, birbirukan tayo. Hamang nga rin, birbirukan tayo kapsa. Ang hinahanap natin yung spiritual blessing. In order for us to have a spiritual blessing, unahin natin ang pangailangan ng iba. Katulad po yung mga unsaved loved ones, kailangan nilang Messiah as a Savior. Ang mga masikat yung anak niya po Diyos, hamumit niya yung bigat ni Savior kanyata. Naimot ka lang unay kapsa. Amen. Sa ibang church, sabi mo, naimot ka, yung mukha mo dapat burahin. Nada. Itong mga matitinding church, dapat burahin. Malis ka, mukha na yan, putulin ang mukha. Isulong-sulungin yan. Hindi dapat mabuhay yan. Pero hindi natin ginagawa pa ngayon dito. Hindi natin mga preacher maya. Sinisigaw din mga yan. I committed blessing. Desired. Desired. Nga si kakalikagon mo. Nga itutulong ko mga i-enjoy mo nga biyag na pintas. I-intend mo tinatong mga tao. As pagmata. At dati, imbis nga ginanakat at napangkalag-share ti gospel sa iba, naligtas po sila. Imbis ko mga adalakad mga business. Adalakad mga pagkakitaan, pinalawam di ay, napangkalag-share ti gospel. Yung mga kapatid, matagal na ako nakikiusap sa mga tao, marami akong nakiusap ng tao. May insult to, meron ding blessing. Pero hindi nila naunawa ng karamihan. Kaya si Nehemiah, nakita yaari di jay ti heart na. Gusto nga yaari, pinatgan di jay, kalikagong yaari. Ure mo ba ibagat ti kasapulam, nakanta yaari nga gibagan. Kasapulam ti kayo, kasi kasapulam ti permit, kasapulam di katungtong mga pagpukanan ti kayo, nakasaganan ti yaari, tito na. Ibagam lang ti kasapulam. Nung kailangan ti security, di jay kayong ibabada Manila, that is court. Amon di jay pinunod di kasapulan na amuda. Iso nga, alam nyo kung kapsat, di na pang kami di Manila, uli di jay ombudsman, NBI, yung taga-lecture doon. Anak tayo ng Panginoon, amen? Yes, pastor. Kulada, dito ka ba ang pastor? Amen. Namatay tayo, sigurado kayo di langit, amen? Walang mag-i-amen. Ano yan? Walang nag-i-amen doon. Ay, mga abogado mo yan, wala kang nag-i-amen. Ba't walang nag-i-amen? Kasi pastor, di pa sigurado kasi kailangan gumawa ako ng mabuti. Naman rasunda. Agaramid akpe na siya. Kasanuan ang kanakaramid na siya. Uri ko man, ni kamatay ka, nagpakada, magpapakada ni kamatay. Nung kumani kamatay na naman, nubigat may kalay. Ay kay numauding daw ng nubigat, ay kay yung oras ko magpakada ka. At sing-singpit ka, samay. Biglaan yung pupusay ng umay. Kasanuan yung biglaan ng umay. Kaya, mahalaga ang ating puso mga kapatid. He committed the blessing. Dagiti ang saved loved ones natin. Datayo hindi. Ako na pagkakilala ang Katoliko. Ng panahon ko. May tinasip pari yung tinapay. Dapat decide na. Yung bent boy ako sa St. William Academy, Bulanao High School. Dito sa Paris Place doon. Kay Father Mike. Dr. Kapilyanan yung Bulanao. Hindi kami nagsila sa high school. Mga pare, ganyan. Magpasa kami di Bible, ipari. Ay, okay, pagpasa di Bible, masira ang utak nyo. Ganito ang basahin nyo, itong mga nobena. I-master nyo yan.
Pag kayo basa ng Bible, tatandaan ang iba ni Padre nga siya, Father Mike. Ha? Ha? Basa kang tatalay, kung bukan palubusan, basa Bible tatan. Hindi kisaan. Ha? So nga ti Padre, ano kasi asawa, kami nakasintro ijay. Nakasintro ito pa nagservi ti Diyos. Yung madualaga ng mga madre, yung hindi problema. Yung madre kasi murek kabalasang, no, after 10 years, niya, bakit mo tayo? Basta 10 anak dyan. At ang pagaywan ng tubig. Pagaywan ng tubig. Ha? Isang ko lang din ako Diyos, kasawa kayo. Ha? Mawan ng tama. Hindi ako mawatag, nagiting ang kadwa mo pamati. Apay kasi yada. Kailangan natin ng revival, mga kapatid. Revival! We need revival! Sa bawat mananampalataya, dapat magkaroon tayo ng revival para bumamati pa nagserbi. Kat di niya puso mahamon tayo, hindi niya kakapsatate pamati. Ino kakapsatate physically ang painisalangan. Mapantay yung pagkakadakwada. Nung matay ka pa ng tikarawam. Ako man nakapupasol pa ng tikarawam. The Bible says that. Takasalakan, iba ka man. 1 John chapter 5. Napunta yun iba ka. Maliwanag ko mga usap. Kaya, pangatlong puntos, panguli. 17 down to 20. He caused a battle. Si Nehemiah, idinapan. Pinanawan natin kung torso. Napan ijay location nga tulungan na kita tao. Nagkaroon po ti battle. Ado ti kumontra. Halo. No si kakit mapang kayo ijay ay nang kailangan ti tulong. Naka-Land Cruiser ka. 5 million o 5.6 million di balor tilugan mo siguro. Ang nga tao di kay wala kita-kitain da ka sa to giruwar ka tibago yung kakatay diyan. Ang dingig ng kiti tao. Ngimti question kini ni Maya di na pa. Mabaling ka saka-saka na kasi nila sa ordinaryong tao. Ada ti kontra. Na ituloy yung trabaho ti Apo dito. Adu nga discourage na mga hatak Apo ito lang. Di nyo iti usos na rin ti kaaway. Kit kunan iti nasanto na kasuratan. Improvide yari ti kasapulan ni Nehemiah mapangka. Kahit dahil ti kasapulan mitid ko. Kit kailangan ti school na mito ida. Ayaw ko iti problema nga ikakapsa. Nakilala mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas Panginoon. At ikaw ay tiyak sa langit pupunta pag tayo namatay. Alam mo na ang kaligtasan. Mayroon ka ng pamasahe, mayroon ka ng pagkain, mayroon ka pang good health, mayroon ka pang galang. Ano ang kailangan mo? Bakit di mo ibigay? Iyong pong buhay mo sa mga unsaved loved ones. Ano ang reason kung bakit pa? The Bible says, at the basol king ka. Ikating mo na yung basol, at kararat ka, at pakbabakat sa amin. Tapno DJ panaglamlam mismo ti pamati mairisto agsubli. Amen. Hangga jay ko saan nga jay pang kini pastor patawarin mo ako kasi may kasalanan ako kay Juan kasi naran ko kanya na bagang manyak saan dumiretso kayo doon Panginoon kasalanan kasi yun po biblically basok kayo confess immediately to the Father in the name of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ hindi pakinggan si Panginoong Diyos hindi niya pakinggan ng ating panalangin kung hindi magamit ang pangalan ni Kristo. Sakbayo pang kay kini ako magnakayo kanya ko ni Jesus Christ. So dapat magnatayo itinagan na. Tatimmalyaw ni ang makadatayo gapu kini Kristo. Tani Apo Diyos nga manakabalin kag tagura na tayo ta adda kadatayo ti basol. Pinili tayo ti basol. Ngayon gapu diyan na ni Kristo timmalyaw ni ang makadatayo. Gapu kini Kristo ta isulat ng bayad tinagpasulan tayo. Amen? Amen. Kaya members, I challenge you. I challenge you. You have to do your part. Aramidin nyo ito obligasyon nyo. Aramidin mo ito obligasyon ka si pastor. And let God do His part. And our unity to worship and to glorify God. Magkakaroon po ng impact, magkakaroon po ng outcome ng work natin, at magkaroon ng kaligtasan dito sa bayan po ng San Mateo dahil nag-unite tayo sa panalangin. Panalangin lang, hindi po konti. Pagdating po sa blessing, we want all the blessing. Pagdating sa panalangin, nasaan ang mga Kristiyano? Wednesday night. Ilan lang po ang Wednesday night?
Marami sa atin kasi hindi naniwala sa panalangin. Naniwala ka pero sa action kulang. Kasi yung problema sa'yo, may kasalanan na nakatago. Confess mo immediately to the Lord. Yung kasalanan, meron po tayo. At panibago ang action mo. Hindi ka pwedeng nag-confess ka tapos hindi mo gagawin. Yung confession, comprehend. Yung new kind of attitude. Sige, patawarin kita. Okay na. Nakatalikod. Matimpuan na kita. Yeah. Kasi hindi nakita eh. Hindi ganyan mapatawad. Pag pinatawad mo na, ibig sabihin, buong puso. Sa ating Kristiyan, mahirap tanggapin yun. Pero ng Panginoon, ginawa niya sa atin. Nagkasala tayo sa Panginoon, marami tayong kasalanan, pero pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon ikaw, hindi ka marunong magpatawad, hindi pwede yan. Amen? Hey! Kaya, members, the demand of revival is for Christians. Ang mga unsaved, the demand of mga unsaved is Christ. Kailangan ko nila ng Kristo yung mga unsaved. Kasi hindi po revival ang kailangan ko ng mga unsaved. Okay? Kaya tayo bilang mananampalataya nga din mamiis, pumigsa tayo kumati pamahal. Babaintian niya, panagdingig ti sao ti Diyos, nung nangagantay ti sao ti Diyos, isa pamuhay natin. Pag hindi natin isa nga pamuhay, ang katuruan ng banal na salita ng Diyos, chastisement will be the next. Bauton na tayo ni ako Diyos. Iso nga, mananampalataya, if you want the blessing, surrender immediately your sin. Immediately ang ating kasalanan i-surrender sa Diyos. At ang sabi ko ng Bible, ako ang bubura yung kasalanan mayroon ka. Tinapon ko na sa pinakamalalim ng dagat and I remember it more. Ganun po magpatawad ng Diyos. Pero sa atin kasi, ibang pagpapatawad natin. Kung ano ang measurement na ginawin ko sa kapwa-tao, yan din ang measurement gagawin ng Diyos sa atin. Kaya makinig po tayo mga kapatid. Ilang beses lagi po ang revival. The need of revival, the demand of revival, the price of revival. Nagkaroon po tayo ng matindi po na ginawa ni Kristo para sa atin. Pero sa atin, mabigat pa rin sa atin, hindi natin ginagawa ang kautusan ng banal na salita ng Diyos. Remember, kalusugan lamang is a blessing. God remember says, God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin po ng pakinggan, na inire-remind mo sa amin naman na kailangan po namin magkaroon ng revival. At ang revival na ipagkaloob sa amin, Panginoon, kung lamang kami po isurrender ang aming mga kasalanan sa inyo. Sa magitan niya, O Diyos, ay burahin mo, O ingkabot, itakin na gitibaso, nagdakadang amigit, ibililing mo kitalusan na kami, babae, didara ni Kristo. Tapos ma-revive kami, O Diyos, kat ti compassion, maisubli ko mga kadagiti los, kat ibahagi mo ni Kristo. Kadagiti napukaw, ngaya itim itibiyag, tanong umay ti patay, langit kami ito ang kikita. Dawatin mi nga rood, O Diyos, nga ti imam kumaagda kadagiti members, nga dagiti ako mang kayat iti revival, itid mo kuma ti revival. Kahit kadagiti sarado ti puso na sa nga nagdingig, dawatin nga rood, O Diyos, ikampay ti chan sa mga nagganpay, ti minsay ti revival. Dawatin nga rood nga ibuhos mo ti blessing kadagiti mananampalataya, nga kurkurang ako iti panangaramit ti pagaytan. They are all doing their parts na magawa o maganap po ang iyong pong kalubar mo sa kanila. Tulungan mo po kami bawat isa. I-bless mo ang gawain. Salamat sa paalala. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Alam niyo po, totoo po yun. Minsan tinatamad tayong mag-solve at hindi tayo lumalabas para mahalap ng kaluluwa dahil may kasalanan po sa ating buhay. Malamig sa loob. Malamig po yung ating spiritual na pamumuhay. Kaya kailangan po natin ng panalangin at pagsuko sa Diyos upang tayo kagamit-gamit sa kanyang gawain. O ngayon po ay dadako po tayo sa ating unang pagbibigay. Ang pagbibigay na ito ay pagbibigay para sa misyon. Ito pong ibibigay natin ay para sa mga pastor na nagsuko ng kanilang buhay, walang trabaho kundi ang mangaral ng salita ng Diyos sa mga tao na pariwara, sa mga tao na kapahamakan ng patutunguhan. Ang mga pastor na ito, mga kapatid, ay
may pagkakataong ding magtrabaho sana, pero mas pinili po nila na mag-focus sa pangangalap ng kaluluwa. Kaya ngayon po, para makabahagi po tayo sa kanila pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay magbibigay ng ating